Hello po, good morning po. Ako pala si Rogelio Sibilia. Lumaki din po ako dito sa Subic Bay Children's Home. Napunta po ako dito sa Children's Home when I was 4 years old. And dinala ako dito ng nanay ng papa ko kasi lack of financial. Tapos hindi niya kami naalagaan ng maayos. Dinala ko ng papa ko sa aking lola. Yung lola ko, hindi naman niya kami talaga, yung pagmamahal ba, hindi namin naramdaman yung tunay na papagmamahal sa kanila. Ang ginawa ng lola ko, bago ako pumunta dito, na-experience ko na matulog ako sa kulungan ng aso. Doon niya kami pinapakain. Tapos kasi yung lola ko, favorite niya yung kuya ko. Actually, 4 po kami dito na nagpunta. Pero po, matagal na panahon na, kaya nagsarili-sarili na rin po kami, nagkaroon na po kami ng sarili-sariling pamilya. Pero po yung kapatid kong babae na sa akin. And yung pagpunta po namin dito, 4 years old po, yung kapatid ko po pumunta dito, 1 years old. Tapos, yung sumunod sa akin, 2. Ako po 4, tapos yung kuya ko 6 yata, yung pumunta dito yung kuya ko. Tapos, dito na po kami lumaki. Pasalamat ako kay nanay at kay tatay kasi sila po yung nagturo sa amin ng tunay na pagmamahal. Kasi sa tunay namin mga magulang, hindi po namin naramdaman yung tunay na pagmamahal sa kanila. Kasi meron silang tinatawag na favoritism. So, pasalamat ako sa Panginoon, napunta ako dito sa Subic Bay Children's Home and marami akong natutunan dito. Natuto akong magtanim, natuto akong mag-drive. Lahat, everything na pagmamahal, pag-aaruga, lahat naramdaman ko kay nanay at kay tatay at kila Pastor Odek at saka kay Miss Ana. So, sabihin ko. Ayun lang siguro, papasalamat lang ako kay nanay at kay tatay sa kanilang tunay na pagmamahal sa amin. At pinalaki nila kami ng maayos. At sana yung mga accusation na inaano dito sa Subic Bay, lumabas yung katotohanan na hindi minamaltrato yung mga bata dito. Yes, totoo, siyempre sa bahay natin, kailangan natin maglinis, di ba? Kailangan natin magwalis. Dapat gawin natin yun. Yan yung isang train para matuto tayo sa gawaing bagay. When we grow up, pag lumalis tayo dito, alam natin kung ano yung gagawin natin. Hindi tayo magiging walang alam pag meron na tayong sariling pamilya, di ba? Kaya, yan yung isang mga natutunan ko dito na sa mga bagay-bagay, no? Sa ngayon, nagte-training po ako ng welding. Kasi alam ko na someday, ito yung magiging work ko, tapos kung ano yung magiging plano pa sa akin ng Panginoon. So, sa mga bata dito, alam ko naman na alam nyo, no, na hindi tayo minaltrato ni nanay ni tatay dito. Di ba? Ginawa lang ni tatay ni nanay yung mga bagay para sa pag-alis natin dito o pag tumanda tayo, meron tayong alam. Hindi tayo yung paglabas natin dito, hindi natin alam magsaing, hindi natin alam maglaba, di ba? So, pasalamat ako kay nanay, kay tatay. Sana
sa problema na hinaharap ng Subic Bay, I pray na lumabas yung katotohanan at yung mga nag-ano dito, yung mga naninira. Actually, wala naman silang alam eh. Di ba? Yung mga naninira na yun, wala sila po talagang alam. Dahil hindi naman po sila dito nag-stay ng 1 taon. Hindi po sila nag-stay dito ng 5 buwan. Tapos gano'n na lang yung sasabihin nila. Di ba? Alam natin yung katotohanan. Lalabas, sabi nga, the truth will set you free. Lahat ng mga accusation nila sa atin na mali, lahat ng katotohanan lalabas yan. So, pasalamat ako sa Panginoon sa buhay na pinahiram niya sa akin.